Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong maiinit na balita. Pag-absent ng ating pambatong si Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas, hindi daw kasalanan ng kanyang Japan B-League team, kundi dahil sa isang short NBA contract. Pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga posibleng short NBA contract na yan at kung makakaapekto ba yan sa paglalaro ng ating pambatong si Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas para sa third window. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ng Inquirer.net ay ibinalita nga nito na hindi daw ang Japan B-League team ni Kai Sotto na Koshigaya Alpas ang pumipigil sa ating pambatong si Kai Sotto para maglaro sa Gilas, Pilipinas ngayong second window kontra nga dyan sa New Zealand at Australia. Sa katunayan mga kabasketball, ayon sa source ng Inquirer.net ay tinawagan daw mismo ng Koshigaya Alpas ang Samahang Basketball ng Pilipinas na wala silang planong pigilang maglaro si Kai Sotto sa ating Gilas, Pilipinas para nga dito sa FIBA World Cup Asian Qualifier second window. At tinawagan na rin nila yung management ni Kai Sotto na East West Private na alamin kung bakit nadadamay sila diyan nga sa hindi paglalaro ni Kai Sotto dito sa Gilas, Pilipinas. Kasi alam niyo naman yung mga Pinoy basketball fans, baka pati mga Pinoy doon sa Japan nagtatanong sa Koshigaya kung bakit hindi makakapaglaro si Kai. Dagdag pa ng Inquirer, no, apparently, nako po, palagay lang to mga kabasketball, apparently lang ay mukhang etong East West Private daw ang may ayaw muna na paglaruin etong ating pambatong si Kai Sotto ngayong second window dahil may reports daw, may reports daw pero hindi tinukoy kung saan, no, na posibleng makakuha si Kai Sotto ng short NBA contract. So patulan natin to mga kabasketball yung tungkol muna, no, dito sa short NBA contract. Kasi ang totoo mga kabasketball, posible na po talaga na makakuha si Kai Sotto ng mga short NBA contract. Especially sa nakikita nating performance ngayon ni Kai diyan nga sa Japan B-League, halos puro double-double performance mga kabasketball every game. Tapos mas solid na, mas malaki na, mas matigas na, hindi basta-basta na itutulak etong ating pambatong si Kai Sotto. Kaya hindi mahirap intindihin nyo kung bakit merong mga NBA teams na gustong subukan si Kai, no? So dalawa po yung yung posibleng short NBA contracts na yan mga kabasketball. Isang para dito nga sa NBA Summer League at isang para doon sa preseason, yung 10-day exhibit na tinatawag. Ngayon ang tanong mga kabasketball, makakaapekto ba yan, especially yung NBA Summer League, dito nga sa paglalaro ng ating pambatong si Kai Sotto para sa third window kung saan talagang mas malakas yung makakalaban ng ating Gilas, Pilipinas doon sa July 4 mga kabasketball, New Zealand. Feeling ko makakalaro si Kai doon. Kayang maglaro ni Kai sa July 4 doon sa third window kasi nga ang start naman ng NBA Summer League ay July 10 pa. So ilang araw kasi ang preparation ng Summer League mga kabasketball, 2 to 3 days lang yan Konti lang po talaga yan kasi saglit lang naman, 10 araw lang yung tournament na yan Ngayon, ang hindi ko lang sigurado kung makakalaro si Kai kontra sa Australia. Kasi nga ang schedule ng laban ng Gilas, Pilipinas kontra sa Australia ay July 7. July 10 na yung NBA Summer League. Tingnan natin, baka naman magawa ng paraan ni Tony Ronsoni ng mga agents ni Kai diyan nga sa Wasserman kasi marami namang mga kakilala yan. Kasi kung matatandaan nyo, naglaro si Kai sa Orlando Magic ng masakit yung likod. Actually hindi nga siya nag-try out doon hindi siya nag-minicamp doon. Pero naipasok pa rin siya netong si Tony Ronsoni. So ganyan kalaki yung tsansa ni Kai. Kasi kung maganda yung maipapakita niyang performance diyan sa NBA, baka sa NBA Summer League pa lang mga kabasketball, makakuha na siya ng kontrata, at least 2-way contract. Kayo mga kabasketball, ano ba mas gusto nyo? Makapasok si Kai sa NBA o makapaglaro siya sa Gilas, Pilipinas? Ako mga kabasketball, pareho, no? Pero syempre, iba kapag nagkaroon na tayo ng kauna-unahang homegrown Pinoy
NBA player. Kaya mga kabasketball, anong masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.